Samantala umakyat na sa 5 ang napaulat na nasawi habang nasa higit 800,000 na rin ang apektadong individual dahil sa mga pagulang dulot ng habagat at bagyong Krising. Nakataas pa rin ang red alert ng Office of Civil Defense o OCD sa patuloy na bantang iniwan ng mga pagulang ibinuhos ng bagyo. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Hindi muna magbababa ng red alert status ang Office of Civil Defense kahit na nitong Sabado pa nakalabas ang bagyong Krising. Paliwanag sa DZRH ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Rafi Alejandro, papalapit pa kasi ang panibagong low pressure area na maaaring magpalakas ng hanging habagat. Huli itong damatan sa hilagang silangan ng Eastern Visayas sa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Kahit mababang chance na maging bagyo, sinabi ni Alejandro na maaaring palakasin ng LPA ang mga ulang banta naman sa mga saturated ng lupa o mga bayang sinilantana ng bagyong Krising. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-ulan, magkaroon lang siguro tayo ng break ng 1 o 2 araw at babalik na naman yung ulan. So, kaya nga kami tuloy-tuloy pa rin siguro ang red alert. Ibig sabihin, yung ating habang nagre-recover tayo kay Krising, tuloy-tuloy naman ang preparasyon natin dito sa parating. Nangangahulugan ng red alert ng agaran at tuloy-tuloy na emergency response. Katuwang ang mga duty officers sa NDRRMC mula sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng AFP at PNP. Samantala, sa pinakuling opisyal na report ng NDRRMC, 5 na ang napapaulap na nasawi sa nagdaang bagyo, kung saan 2 ang kumpirmado at tumadaan pa sa verifikasyon ng iba. 7 naman ang patuloy pang nawawala, habang 5 napaulap na sugatan. Bahagi ang mga ito ng higit sa 800,000 individual na apektado ng sama ng panahon, kung saan higit 20,000 nasa evacuation centers habang nagsilikas sa iba pang mga lugar ang mga natitira. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.